Professor Malu Tiquia. Isinare lang ni Professor Tiquia ang post ni Adolfo Mortera. Tayo, basahin ko ang title. Bakit ang pahayag ni former Secretary Pangandaman ay lalong nagpapatibay na ang Pangulo ay may primary responsibility? By Attorney Arnedo Valera. So, mayroong magandang paliwanag ni Attorney Arnedo Valera, isang PhilAm lawyer na nakabase sa US. Excuse me. Sinasabi na yung mga pahayag ng dating budget secretary, hindi niya siguro sinasadya, kaya lang, idinidiin niya ang Pangulo. Nilaglag niya, unknowingly, nilaglag na niya ang Pangulo. Ay, nako, ito ang pahayag ni Budget Secretary Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President ay nasa National Expenditure Program. Ulitin ko. Lahat ng appropriations ordered by the President is in the National Expenditure Program. Yung statement na yon ay malinaw na layuning pinapabulaanan ang aligasyong may 100 bilyong insertion sa BICAM. Ngunit, kung babasahin ayon sa itinakda ng saligang batas at mga umiiral na batas sa budget, ang mismong paliwanag niya ay hindi depensa. Sa halip, ito mismo ang naglalagay ng direktang pananagutan sa Pangulo. Summarize ko rita, nagsalita ang dating budget secretary. Dinidepensa niya na walang insertion. Dahil lahat ng ulitin ko, lahat ng appropriations ordered by the President ay nasa NEP. That was not a defense. It was an admission na itong nangyayari ngayon, itong mga flood control anomaly, ang primary responsible, ang may pananagutan ay ang Presidente. So, unknowingly, nilaglag niya na ang Pangulo. Napakaganda po ang paliwanag nitong batikang abogadong ito. Napakagaling niyang magpaliwanag, Attorney Arnedo Valera. Isa sang lawyer sa Amerika ng ang isang pangunahin niyang tinutulungan niya ang mga kababayan nating Pilipino na may mga problema sa immigration. Basta, ang daming problema sa immigration, siya po ang tumutulong. Talagang napakabait, saludong-saludo ko sa abogadong ito. Ito ang paliwanag. Narito ang isang masusing paliwanag batay sa batas at jurisprudence. Number 1, ang NEP ay hindi dokumento ng DBM. Ito ay dokumento ng Pangulo. So, may isinite siyang mga Article 7, 19. So, may basihan. Hindi ko na lang basahin dahil mahaba. Kaya, nang sabihin ni Pangandaman na lahat ng appropriations ay ordered by the President, malinaw na, number 1, ang pinag-uusapang proyekto ay mula sa utos ng Pangulo. Itong mga ghost projects, substandard projects, utos yan ng Pangulo kasi nasa NEP eh. Number 2, ang DBM ay taga pagpatupad lamang. At number 3, ang NEP mismo ang pinagmulan ng mga proyektong iniimbestigahan sa Senado. Correct. Ay, nako. Ang galing. Hindi ito pang-absuelto. Ito ay pag-aamin ng pinagmulan. Doktrina ng Qualified Political Agency. Ang kilos ng kalihim ay kilos ng Pangulo. Mula pa sa klasikong kaso, mayroong kaso dito sa Supreme Court. Villena versus Secretary of Interior, Carpio versus Executive Secretary, 1939, 1942. Ito, mga jurisprudence ng Supreme Court. Ipinayag ng Korte Suprema na ang mga kalihim ay alter ego ng Pangulo
ang kanilang akto ay akto ng Pangulo maliban kung tahasang pinawalang bisa. Sa pagdepensa ni Pangandaman sa NEP at pag-angkin na ito ay ordered by the President, automatic na, number 1, na ikabit niya ang buong responsibilidad sa Pangulo. Kung tama ang NEP, kanya yun. Kung mali, kanya pa rin yun. Dahil ang batas ay hindi pumapayag na piliing aminin lamang ang mga akto kung pabor at itanggi kapag may kontrobersya. Next, public fiscal law. Ang budget ay responsibilidad ng Pangulo, hindi ng BICAM. So, may mga isinight na naman dito number 4, ang pahayag ni Pangandaman ay umaayon pa sa testimonya ni Saldico at iba pa. Grabe, no? Sa mga pagdinig sa Senado, sinasabi ng mga testigo na ang pinagmulan ng mga proyekto ay mula sa taas. Yan, naririnig ko rin yan. Mula po sa taas, sa taas. Ito ay punto na hindi sinasadya ay kinumpirma ni Pangandaman. Yung sabi niya na, lahat ng utos ng Pangulo ay nasa NEP. Di mula sa taas. Kung nasa NEP ang proyekto at ang NEP ay President's budget, ang Pangulo ang nag-aproba nito bago pa man makarating sa BICAM. And then, may mga rule na naman. Rule 30, Section 27, Rules of Evidence. Ito na, doktrina ng control. Hindi maaring itanggi ng Pangulo ang budget na siyang nagpirma. Ayan, may jurisprudence na naman. Ayon Lacson versus Perez, control includes the authority to alter, modify, nullify, or set aside acts of subordinates. Ibig sabihin, may kakayahan ang Pangulo sa natanggalin o baguhin ang anumang kahinahinalang alokasyon sa NEP bago ito isumito sa Congress at bago pa man magkaroon ng BICAM. Kaya, kung may anomalya sa NEP, ito ay hindi bureaucratic oversight, ito ay presidential oversight. Ang pahayag ni Pangandaman ay hindi depensa, kundi pagpapatibay sa pananagutan ng Pangulo. Okay, salamat po, Attorney Valera, na mas naintindihan ko na. Ay, nilaglag na itong si PBBM. Lintik lang ang walang gante. Sa pahayag ito ni former ES Bersamin, retired Chief Justice Bersamin kay Yusek Claire Castro, hamon, paalala, babala. Ito ang pahayag ng former Chief Justice and former AS. Payo lang natin sa tagapagsalita ng palasyo. Ayusin mo mga nilalabas mong detalye dahil hindi naman palengke ang binabalita mo. Magtanong ka munang mabuti bago ka magsalita. Baguhin mo ang sistema mong parang vlogger lang kung magsalita basta may masabi lang. Salamat po. Retired Chief Justice Bersamin. Ano kayang response ni Auntie Claire nito? Don't force me to say na makakasama sa'yo, tigilan mo. Parang pagbabala na ito. Huwag mo akong pilitin, ha? Sabi ako nang ikakasira mo. So makita mo, medyo nagpipigil siya eh. Tigilan mo pagsasabi sa akin ng hindi maganda. No? Wala na, watak-watak na sila. Payo ko din sa iyo. Tigilan mo pakikipagdebate sa mga vlogger. Nakakasira ng imahe po yan ng palasyo. Hindi magandang tignan ng isang ginagalang na tagapagsalita ng Malacanang ay kung kani-kanino pumapatol.
yung pinakasikat nga pinatulan niya, si Professor Malotikia, ay nako, respetado yan, si Professor Malotikia. Malaking pagkakamali niya. Inaway niya. Ito pa. Ay, parehas na rin para. Antonio Rivera. Sabi, tama naman si Bersamin. Lito Tixon, ang isang dating Chief Justice at ES at kay tanyag na pangalan Lucas Bersamin ay mabibilang mo sa ano ba ito? Sandali, tingnan natin yung ibang ano. Ito. Si Lucy Pagayon. Kung si Chavit pa, attack dog si Auntie Claring. Ngayon, palingkera na naman. Romel Jamilo. Effective naman sa masa ang style ni Claire. Nilagay ni PBBM dyan katapat sa mga bastos at sinungaling na mga DDS. Sige. Johnny Valiente. Parang may problema sa Malacanang. Palagay ko, hindi lang isa ang presidente. Ano masasabi nyo? Hindi lang isa ang presidente. Tatlo daw eh. Sino ba yung nabasa ko na parang tatlong acting presidents? Tatlo. Okay. Ito, Gaspar Dakpano. Hoy, ugag ka. Nako, nagalit na kay Bersamin. Nasa nasa palasyo ka pa, laging tama si Claire. Ngayon, palingkira ng dating. Pweh! Anyway, ako, malala ko itong si Bersamin. May panahon noon na parang yung National Security Council, isa siya sa mga proponent na tanggalin si BP Sara sa National Security Council. Ito, after na nag-resign na si BP Sara as DepEd at nilabanan na niya ang administrasyon. Yan. Bersamin. Talagang kontra sa ano. May nabasa pa kong post na mas okay na lang daw, kahit nasibak siya, mas okay na lang na ipatuloy ni PBBM ang kanyang panunungkulan na presidente. Wag lang, parang delikado ang bayan pag si BP Sara, something like that. So, balik tayo kay Auntie Claire. Yan na talagang style niya. Palagay ko, hindi na mababago eh. Pangbardagulan. Kaya, sana magkatapat yung nagkatapat, Malotikia and Auntie Claire. Very kalmado lang si Professor Malotikia. Paano kung si Attorney Rowena Guanzon ang makabardagulan niya ng live? baka masigawan siya ng ala Miriam Defensor Santiago. Kasi iba, Queen. Si Attorney Guanzon, tinatawag niya sarili niya Queen of Bardagulan. And I agree. Nagpo-post siya ng sobra 1 million na ang followers niya sa Facebook. Wow. Talaga naman. Ako palagi kong binabantayan ang kanyang mga post. Talagang very insightful yung mga niya. May pagka sutil. Very imaginative yung kanyang mga post. And talagang true and true, anti-Marcos siya. Nilalabanan niya itong mulat sa pool, Marcos Sr. Hanggang ngayon, Marcos Sr. Sayang nga, hindi tayo nakinig kay Attorney Guanzon nung bago mag-eleksyon ng 2022. Sabi niya, magnanakaw yan. Once na makaupo ang Marcos, ayaw nang aalis. Galit ako sa kanya noon. Ngayon, nagsisi na ako. Kaya, isa na ako sa top follower ni Attorney Guanzon. Okay. So, Auntie Claire, sana sagutin mo itong payo o babala. Huwag ka daw parang palingkera.
dapat nga naman sana kagalang-galang ang sino ba yung mga ano, yan. Si Mr. Rigoberto Tiglao nung Palace spokesman siya panahon ni I think Aquino ba o JME? JME ata. Ayan, very Edwin Lasierda ng Pinoy Administration, okay rin ako nun. Si Secretary Martin Andanar. Hindi, PCO pala. Si Atty. Roque, Atty. Salpanelo, panahon ng Tatay Digong, they are very respected. Pagdating na dito kay Anticler, Palace Information Officer daw siya, hindi daw siya spokesperson. Pare-pares lang yun.